Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak daw with evidence. Naku, ano pa ito? Mga hindi bumoto at hindi boboto kay Congressman, mananagot kay Martin Romualdez. Loko! Ano to? Pananakot? Nako, kuhang-kuha sa isang video na kung saan, Bisaya ang video na ito ha, kung saan ang congressman, maraming satsat sinasabi na, oh, mauna ko kayong bibigyan. So, dapat talaga mangkumbinsi kayo na iboto nyo ako kasi pag hindi nyo ako iboto, mananagot kayo kay Martin Romualdez. Ano to pananakot mga kabibig? Lurky naman. At ito pa, si Congressman Marcoleta may ibinulgar mga kabibig tungkol sa korupsyon ng mga kongresista na pumirma sa impeachment ni VP Sara. Naku, heto kabibighan. Manood tayo sa unang video na ating tinatalakay ngayon na kung saan isang kongresista ay talagang confident na sinasabi niya, nako, ay nako, iba na oh, mga nakatanggap ng ayuda dapat nga bang makonsensya? Nako, kailangan sa 2025 maningil siya. Maulawan ko kang speaker si Mamieda Sir Ponyong nagibutangan pag sente sa tingog diri pag abot sa eleksyon mapildi gihapon ta. Nakakahiya naman. Mahiya ako kina Yeda at Martin Romualdez na binigyan tayo ng isang satellite ng tingog tapos matatalo tayo. Hala ka! 180,000 plus ang populasyon sa Santo Tomas. 500 lang mo karon initial nga mga leaders ang atong gitagaan. Naunahon na to ang mga leader. Imao ni atong saligan pag-abot sa eleksyon. Binigyan pala ang mga leaders. Sila ang inuna. 500 na mga leaders ang inuna. Inunang binigyan ng ano? Ng ayuda? Nako po. Saro po kita makonsensya. Tanan, muagi ang punyong kapunada. Nianhigi sa diri sa Santo Tomas para ipaabot sa inyo ha. Pag di mo maboto sa 2025, maningil siya. Hala, maniningil sila pag hindi nyo bobotohan ng isang kandidato. Naku po. Dali, kay ta makalimot. Gihatag tag 5 billion, matag tuig, Kwentados na. 15 billion sa akong first term. 15 Ikambyo ko million. ninyo't manok. Una-una 180,000 plus ang populasyon sa Santo Tomas. 500 lang mo karon initial nga mga leaders ang atong gitagaan. Ako. Tanan pwede. Pero nagdesisyon ay niyapi sila. Ako. Naunahon na to ang mga leader na hugot na masuporta sa atong grupo. Imao ni atong saligan pag-abot sa eleksyon. Maulawan ko kang speaker si Mamieda Sir Ponyong nagibutangan pag sente sa tingog diri pag abot sa eleksyon mapildi gihapon ta. Yung kabibig nakakahiya naman, 'di ba? Parang nangongonsensya. Oo, sabi niya, mahihiya tayo kay Ma'am Yeda, kay Martin Romualdez, si speaker, kasi may tingog tayong center dito tapos matatalo lang tayo. Ano to, pananakot? Pangongonsensya? Inuna nilang binigyan ang 500 leaders na itong mga 500 leaders ay gagawa ng mga estratehiya para makakuha ng boto, para makakonvince ng mga tao na iboto sila. Uy, grabe talaga ang election ngayon, no? Pakonsensyahay na. Dapat makonsensya ka. Once you receive the money, makonsensya ka. Susugin ka na yung, sa Bisaya ba, tuslukon ka sa imong konsensya. Hindi ka ba nakukonsensya, binigyan ka ng pera tapos iba yung binoto mo? Oh, excuse me, pera namin to. Hindi to pera ni Martin Romualdez. Grabe naman. Kapag hindi mo binoto si Congressman, mananagot ka kay Martin Romualdez. Nakatakot talaga, no? Mga kapatid, ito pa.
Ito yung another video na pinag-uusapan ngayon na kung saan may ibinulgar si Marcoleta. Hala ka. Iba si Congressman Marcoleta, ibinunyag, kung pwede ibunyag lahat, ibunyag niya. Para talaga mahubaran ang mga kongresistang kurakot. Eto na kabibig, manood tayo ha. Para bang gusto nilang ipakilala sa inyo na galing sa bulsa nila yung perang ibinigay sa inyo. Correct. Huwag kayong palilin lang sa kanila. Huwag din yung titingnan. Mga salbahe yung mga yan. Huwag kayong paiinsulto sa kanila. Kaya nilalabanan ko sila. Kaya tingnan nyo yung ginawa nila sa akin. Mahigit na 300 na congressmen, ako na lang ang nagsasalita kung ano yung mali sa amin. Correct. Lahat sila ay pare-parehong may project. Ngayon, pumirma silang lahat sa impeachment. Akala ba ninyo ay walang premyo yun? Hala. Napakalaki ng premyo nun. Marcoleta! Ang premyo po ang mga kabibig. Oh, grabe. Marcoleta Professor. Kayo ba ay binayaran para pumunta sa rallying ito? Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil sa inyo, masasabi ko sa gabing ito na sama-sama tayo na gumawa ng isang kasaysayan. Wala pa pong nagpatawag na rally na isang kumakandidatong senador Correct. na sinuportahan ng ganito karaming mga tao. Tama. So Ito far, pa lamang po ang pagtitipon na kinakitaan ng mahigit 28,000 mga Pilipino na nagkakatipon ngayong gabi. grabe. Dami ha. Pero sinasabi po nila, wala daw po ako sa survey. Oo nga no. Naniniwala po ba kayo riyan? Hindi siya pumapasok sa survey eh. Mga kababayan, bukod sa pagtitipon natin ngayong gabi, Palaging number 1 sa survey si Erwin Tulfo. Bakit hindi nagawa ni Erwin Tulfo na mag-rally katulad nito? 'Di ba? Si Marcoleta nga wala sa survey, nagawang magkaroon ng rallying ganito. Bakit kaya gawin din ni Erwin Tulfo na magkaroon ng rally para makita talaga ba na siya talaga ang number 1 sa survey? O, china-challenge siya din si Erwin Tulfo. Erwin Tulfo, palagi kang number 1 sa survey, gawa ka ng ganitong rally para makita talaga ng tao ba na, oh wow, totoo nga number 1 si Erwin Tulfo. Ito nga si Marcoleta hindi pasok sa sa SWS survey, sa Pulse Asia survey, at yung ano na pang survey. Ito nga ang daming umattend. In fairness naman, talagang hindi ito na part sa isang mga survey, hindi ito nag-top 12, pero ang daming sumuporta. So Erwin Tulfo, gawin mo din, 'di ba? marami na po akong pinuntahan na mga lugar sa ating bansa. Kahit sa Mindanao, sa Davao, sa Agusan, sa Caraga Region, sa Visayas, sa Cebu, sa Iloilo, Negros, dito naman sa Luzon, Batangas, Laguna, Quezon, Rizal, Cavite. Napakainit po ng pagtanggap ng ating mga kababayan. Sa gabing ito, marami rin pong galing sa iba't ibang lugar. Tama. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Ang tanging nalalaman ko lamang po, kayo'y nakikiayon upang gumawa tayo ng isang bagay para sa ating bansa. Napakahirap po ng kalagayan ng ating bansa ngayon. Tama. Sobra. Ang presyo po ng pangunahing bilihin, halos hindi na po kayang abutin ng marami nating kababayan.
Tama. Lalong-lalo na po yung presyo ng pagkain. Correct. Sobrang Ang mahal. buong akala ko po, nung gumawa yung kongreso ng Quadcom, ang buong akala ko po ay gagawin namin ang dapat namin gawin. Halimbawa, Oh. dahil sa problema at hamon sa ating bansa, akala ko ang uunahin namin kung paano natin ibababa ang presyo ng bilihin sa ating bansa. Sapagkat ito ang pangunahin na problema ng ating mga kababayan. Tama. Pero hindi po ganun ang nangyari. Gumawa sila ng isang napakalaking komite, kung tawagin nila ay Quadcom. 4 na hiwa-hiwalay na komite na ginawa nilang isa para palakasin, para maging influential. Ang buong akala ko ay kaharapin namin ang napakaraming hamon na kinakaharap ng ating bansa. Hindi pala, iba ang nangyari. Ang nangyari, hindi po ganun. Alam na po ninyo kung anong nangyari. Ang ginawa po nila ay pamumulitika sa ating bansa. Inuusig nila yung dating Pangulo ng ating Republika. Tama. Ang sabi ko po sa kanila, hindi po tayo ang dapat gumawa nito. Kung inaakala po natin na ang isang tao, maging yan ay managing presidente, kahit sino, kung naniniwala tayo na siya'y nagkasala sa batas, kailangan po nating dumaan sa mga patakaran ng ating batas. Dapat po pumunta kayo sa piskalya. Supreme Court. Ang piskalya po ay bukas. Yan po ang patakaran. Meron po tayong mga korte. Yan po ang patakaran para usigin, asuntuhin kung sino man ang nagkasala. Sapagkat ang Kongreso po ay hindi piskalya. Yan po yung sinasabi ko sa kanila. Ang Kongreso po ay hindi hukuman. Nagpasikat po silang lahat sapagkat pamumulitika ang inuuna nila. Bumaha ang maraming panig ng Metro Manila. Bumaha ang Bicol Region. Mahigit pong 300 bilyon ang ginamit sa mga flood control. Akala ko po, ang Quadcom uusisain lahat ito. Hanapin natin kung saan napunta ang perang ginasta para dito. Ayaw po nila yon. Ang gusto nila ay usigin nila Ang mga Duterte. ang dating Pangulo. Pagkatapos gumawa pa sila ng isa pang komite. Rightcom. Ang uusigin naman nila ay yung pangalawang Pangulo ng ating bansa. Kahit walang batayan, kahit mali ang pamamaraan, ayun po, nakita na ninyo kung anong nangyari. Bago magsara ang Kongreso, pinilit nilang i-transmit yung impeachment complaint sa Senado. Correct. Ang gusto po nilang mangyari, mawala ang Vice President. Oo. Puro kaguluhan, puro pagkakabahabahagi ang gusto nilang gawin. Sinabi naman ni Congressman Chua, dalawa rin yung prayer nila. Unang prayer is tawag dito, mapatalsik si VP Sara. Pangalawang prayer sa kanilang impeachment case is yung hindi na makatakbo si VP Sara. So obviously, all this impeachment case is for VP Sara. Yung mga Quadcom hearing nila, it's all about VP Sara. Mahigit 230 o 240 na mga congressmen and congresswomen ang pumirma. Oo, ang dami. Yun po ang kanilang gustong gawin. Yung magkakabahabahagi tayong lahat. Ano po ang ginawa nila sa akin kapag sinasabi kong mali ang paraan? Hindi tama ang ginawa ninyong patakaran. Nagtutulong-tulungan po nila ako. Ayaw naman po nilang makipagdebate ng totohanan. Sapagkat hindi naman nila kayang ilabas kung ano yung tama.
Ganun po ang palagi nilang ginagawa. Masama po bang ipakilala ko sa kanila kung ano yung katwiran? Hindi. Masama ba na turuan ko sila sapagkat meron naman ako na konting nalalaman tungkol sa batas? Of course. Yun ngang mga chairman ng Quadcom, wala nga pong abogado ron kahit isa. Oh. Kung tinuturo ko sa kanila yung dapat gawin, sapagkat ito ang tama, ganito ang dapat nating gawin sapagkat nakikita tayo ng taong bayan. Kayo pong lahat na nandirito ngayon, nakikita nyo yung pamamaraan kung paano ang ginagawa nila. Tapos, ang ginawa ng Quadcom, inalis sa lahat ng komite si Marcoleta. Ganon sila katindi. Ganon kawais ang ginawa nila para kay Marcoleta. So, ano ang iyong komento dito mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga testimonies natin pag-uusapan. Bye everyone! See you next time!